10 most expensive gemstones sa buong mundo. Ang Taphite. Ang Taphite ay hindi masyadong pamilyar sa marami dahil ito ay sobrang bihira na sa katunayan ay napakaraming naghahanap nito. Ito ay tinuturing na 1,000,000 beses na mas mahirap kaysa sa ibang brilyante. Ito ay natuklasan ng isang gemologist na si Mr. Richard Taffy noong 1945 sa isang tindahan ng alahas sa Dublin, Ireland. Bago niya ito natuklasan, napagkamalan pa niya nga itong spinel hanggang sa napansin niya na hindi pagkakapareho nito. Tulad ng hiyas sa refracting light, ibang-iba ito kumpara sa spinel. Ito ay kilala at matatagpuan lamang sa dalawang lokasyon, sa Tanzania at sa Sri Lanka. At ang ilan sa mga ito ay hindi rin angkop para sa fasting, na ginagawang mas limitado ang supply nito. Lumalabas ang pagkalinaw nito gamit ang ultraviolet light. Demantoid garnet. Ang demantoid garnet ay isang berdeng hiyas na mayroong maladiamante ang kinang. Nakakatuwa ang kinang at pagkalat ng kinang nito ay talagang lumalagpas. Ang malagintong kulay nito na parang sa kabayo na may kasamang kulay na parang mata ng pusa ay ang isa sa pagkakakilala ng katangian nito. Ito ay kilala bilang isa sa iba't ibang uri ng adradite ng mineralogist na si Niels Gustav Nordenskjöld noong ika-19 na siglo sa Russia, na matagal nang kilala na nag-iisang mapagkukunan ng mga pinakasikat na garnet sa mundo. Habang natuklasan ang mga bagong pinagkukunan nito, nananatiling bihira ang demantoid. Mahirap din maghanap nito dahil mas malaki sa 10 carats, hindi ka na makakakita nito. Ang batong ito ay karaniwang maliit at mababang supply lang ang mahahanap. Karaniwang makikita lamang ito sa mga antigong piraso ng alahas. Black opal. Ang black opal na gemstones ay may ibang proseso ng pagsuri kaysa iba pang mga gemstones. Sa bawat isa sa kanila ay may sariling natatanging pagkatao. Kung ikukumpara mo ang mga opals, ang black opal ay itinuturing na pinakasikat at pinakapopular. Ang katawan nito ay kulay itim na may pattern ng iba't iba pang mga kulay na nagmumukhang kamangha-mangha sa kaibahan nito, lalo na sa madilim na background. Ang karaniwang supply ng mga ito sa buong mundo ay nagmula lamang sa Lightning Ridge sa New South Wales sa bansang Australia. Ang benitoid ay itinuturing na isa sa pinakamagandang hiyas sa mundo. Ito ay may kapansin-pansin na asul na kulay ng katawan nito na para bang tila diamante. Bilang pangalan nito, ito ay natuklasan ng mga headwaters sa San Benito River sa San Benito, California, kung saan ito ngayon ay dinideklara bilang hiyas ng estado. Habang meron itong mataas na refleksyon sa matindi nitong asul na kulay, marami ding klase ng benitoid, magmula sa pinakamadilim na asul hanggang sa malamlam na asul hanggang sa pinakamatingkad na maliwanag na kulay nito. Bukod dito, ito ay napakakamangha-manghang makita, lalo na sa ilalim ng UV light, kung saan pinapalawak pa nito ang kinang ng pagkaasul niya, na para bang isang tisa. Padparadscha Sapphire. Ang Padparadscha Sapphire ay ang
pinakasikat na sapphire sa buong mundo. Ito ay may magandang kulay rosas at kulay kahel na nagpapakita ng pinaghalong ruby at dilaw na sapiro. Ang pangalan nito ay nagmula sa salitang Sanskrit para sa aquatic lotus blossom. Dahil sa kulay nito, karamihan sa mga bato nito ay namimina sa Sri Lanka, ngunit maaari din itong matagpuan sa Madagascar at Tanzania. Gayunpaman, ang mga matataas na kalidad ay makikita lamang sa Sri Lanka. Dahil sa Madagascar ay mas kulay rosas ito, na ginagawang mas mababa ang presyo nito sa merkado. Red beryl. Ang red beryl ay kilala rin bilang Bixbyte, scarlet emerald at red emerald. Ay ang pinakabihirang beryl na matatagpuan sa buong mundo. Ito ay may kulay rosas na halos purplish red na ang kulay nito. Sa kabila ng pangalan nito, hindi ito isang uri ng emerald, kundi iba pang uri ng bato. Ito ay natuklasan noong 1904 ni Mr. Maynard Bixby. Samantala, ang mga batong dekalidad ay matatagpuan lamang sa isang site. At ito ang Wawan Mountain sa Utah. Ito ay bihirang uri ng rubis na kung saan napakahirap hanapin nito. Sinasabing 8,000 na beses ito mahirap hanapin kaysa sa iba pang uri ng beryl. Ang kulay, grado at sukat ng batong ito ay madaling makarating sa isang handa na mamimili. Karaniwan sa mga pinong mga specimen ng crystals ay binabantayan din, at ito ay hindi kailanman maaring mapeke, lalo na sa kolektor ng mga mineral. Alexandrite. Ang alexandrite ay isang napakabihira at napakahirap makuha na klase ng bato. Ito ay napakahirap hanapin kaysa iba pang uri ng mga gemstones. Ito ay tanyag para sa kanyang kapansin-pansin na mga optical na katangian. Sumasailalim ito sa dramatikong pagbabago ng kulay na nakadepende sa kondisyon ng pag-iilaw nito. Ito ay sanhi ng bihirang kombinasyon ng mineral na kabilang ang kromo, iron at titan. Malakas itong fluoric na nangangahulugan na nagbabago ito ng kulay habang pinapaikot mo ito sa iyong mga kamay. Ngunit bukod dito, binabago din ito ang kanyang mga kulay mula sa inyong anggulo ng pagtingin sa ilalim ng isang artipisyal na ilaw na pinagkukunan. Ito ay maberdeng asul sa ilalim ng natural na ilaw, at pagkatapos ay nagiging mapula-pula na lila sa malambot na liwanag na ilaw. Ang alexandrite ay natuklasan sa Ural Mountains of Russia noong 1830 at pinangalanan ni Count Lev Alexievich Perovsky bilang karangalan kay Alexander II, ang kinabukasan ng Tsar ng Russia noong 1834. Ang jade o jadeite. Ang jade o jadeite ay ang pinakamahal, pinakamaganda at hindi pangkaraniwang uri ng gemstones. Habang matatagpuan ito sa maraming klase ng kulay,
Ang kaugnayan nito sa mayaman na kulay berde ng Imperial Jade ay patuloy na pinakahalagahan. Ang pinakamahusay na mga bato na kulay nito ay karaniwang matatagpuan sa Myanmar. Ang materyal na translucent na kulay berde na ito ay nagpapataas lalo ng presyo nito, habang ang mga kulay na tulad ng mauve, lavender at apple green ay sikat din, ngunit hindi sing mahal ng matingkad na green. Sa kulturang Tsino, Maori at Mesoamerikano, ito ay isang malaking bahagi ng kanilang kasaysayang sandata, alahas at larawang inukit, relihiyoso at panggagamot na layunin. Mas mahalaga pa nga ito kaysa sa ginto, lalo sa panahon ng mga Aztecs, Mayans at Olmecs. Musgravite. Ang musgravite ay isang napakabihirang bato sa pamilya ng staphite. Ang mineral na ito ay unang natuklasan sa Musgrave Range, kung saan galing ang pangalan nito sa Timog Australia. Nagpakita ito sa iba pang lugar tulad ng Antarctica, Greenland at Madagascar, ngunit sa sobrang limitadong dami lamang. Ang unang napakalaking tipak nito na dekalidad na musgravite ay natagpuan noong 1993. Ito ang una na malaki at purong sapat na hugis lamang. Dahil mula noong 2005, meron lamang na 8 kilalang mga specimens ang batong ito na umiiral sa buong mundo. Blue Diamond. Ang Blue Diamond ay itinuturing na pinakamahal na gemstone sa buong mundo. Ito ay isang uri ng diamante. Hindi lamang ito sobrang bihira, ngunit kilala rin bilang sa pagkakaroon nito ng kamangha-manghang kasanayan at pinakamahirap na sangkap na hanapin na matatagpuan sa mundo. Sa lahat ng iba pang mga gemstones, namumukod-tangi ang Blue Diamond. At ang mga ito ay pinakapopular lalo na sa advertisement at romantikong palabas. May malawak na spektrum ng mga diamante sa buong mundo at marami silang kulay. Mula sa kulay na may kasamang itim, asul, champagne, tsokolate, kayumanggi, cognac, berde, rosas, pula at dilaw. Ang halaga nito ay nakadepende pa rin sa kulay, laki at kalidad nito. Sana po ay nagustuhan niyo po ang aking video. Ito po si Marian Amor Vlog. And don't forget to subscribe my channel and click that notification bell button para updated kayo sa mga ipopost ko pang mga videos. And don't forget to like and share para updated din ang mga friends nyo. Salamat!